Magsimula tayo sa isang tanong para sa'yo. Isipin mo lang lahat ng volunteer work, lahat ng community pantries, lahat ng proyektong sinimulan mo o ng mga kaibigan mo na may mabuting hanggaran. Ngayon, paano kung yung pinagsama-samang epekto ng lahat ng yan pwedeng maging 10 beses na mas malakas? Hindi dahil sa mas malaking budget kundi dahil sa isang bagay lang, koordinasyon. Oo. Para sa ating pagtalakay ngayon, sinusuri natin ang ilang materyales tungkol sa isang ideya na tinatawag na National Mission Campaigns. At ang problema na inilalatag nito, parang siguradong ramdam natin lahat. Sobrang taas ng dedikasyon natin sa pagtulong, pero ang epekto, watak-watak, di ba? Ang mga simbahan, eskwelahan, may kani-kaniyang proyekto. Pero pagkatapos ng ilang buwan, anong nangyayari? Panandalian lang yung resulta at yung mga volunteer, pagod na. Diyan mismo tumututok itong kamasures na ito. Kasi ang sinasabi nila, ang problema talaga, hindi yung kakulangan sa puso o sa dedikasyon. Ang kulang, isang shared infrastructure. Isang pambansang plano at yung ideya ng national campaign dito, hindi ito tungkol sa marketing Inilalarawan ito bilang isang stratehikong paraan para pag-ugnain yung libu-libong maliliit na pagkilos sa iisang direksyon para sa isang mas malaki at mas nasusukat na epekto. Okay, sige, himayin natin yan. Ang unang malaking ideya na binabanggit dito ay parang isang pagbabalik tanaw. Sinasabi na yung konsepto ng misyon, lalo na sa kontekstong biblikal, hindi raw kailanman naging solong gawain. Pero para sa atin, madalas personal yan, di ba? Paano tinutulay ng source yung ideyang yon? Magandang tanong yan. Kasi dyan mismo nagkakaroon ng disconnect ngayon. Pinapaalala sa atin ng mga source na kung titignan natin sa simula, laging pangmaramihan ng pagkilos. Halimbawa, yung pagtawag kay Abram, hindi lang para sa kanya. Ang pangako ay para maging blessing sa lahat ng pamilya sa mundo. So, parang showcase. Eksakto. O yung pagtawag sa bansang Israel, hindi para maging exclusive sila, kundi para maging kaharian ng mga pari, isang modelo. Maging sa New Testament, yung Pentecost, hindi yan isang tahimik at pribadong karanasan sa isang kwarto. Isa yang maingay, pampublikong kaganapan kung saan sama-sama silang lahat. So ang punto talaga ng mga source, ang malalaking pagkilos ng Diyos palaging sa pamamagitan ng mga grupo. Hindi sa pamamagitan ng mga isolated na individual. At yun yung nakakatuwa. Kasi kung iisipin mo, parang baliktad sa nangyayari ngayon. Sandali, may isang quote dito na talagang tumatak sa akin. Pakinggan mo to. Ang resulta daw ng sistema natin ngayon ay 1,000 sapa na may mabuting intensyon na hindi kailanman nagiging isang ilog na sapat ang lakas para hubugin ang espiritual na imahinasyon ng isang bansa. Grabe ang bigat ng imahe na yan, no? Napakabigat. Kasi totoo, inilalarawan nito yung tinatawag ng source na fragmentation ng misyon. Naging isang departmento na lang siya o isang committee o isang mission trip, isang guest sa isang taon, na wala yung pagiging shared identity niya. Lahat tayo abala sa sarili-sarili nating sapa, pero hindi natin alam kung magsasama-sama lang, makakabuo tayo ng ilog. At itong mga national campaign, ayon sa mga materyales, ay isang paraan para muling buuin yung shared vision na yun. At para maging malinaw, hindi raw ito bagong imbensyon. May mga halimbawa sa kasaysayan, binanggit yung The Great Awakenings, yung Abolition Movement, at partikular na yung Wesleyan Revival sa England noong 18th century. Interesante yung sa Wesleyan Revival kasi hindi lang siya puro sigasig, may sistema pala talaga. Mayroon talaga. Hindi lang yun resulta ng magagaling ng mga ngaral. Ito ay isang organisadong kilusan. Gumamit sila ng tinatawag na itinerant preaching. Palipat-lipat yung mga ngaral pero iisa ang mensaheng dala. At ang pinaka-critical na bahagi, yung kanilang mga class meetings. Ano ba itong mga class meetings na to? Parang small group o Bible study? Higit pa roon. Maliliit na grupo sila, mga 12 tao, linggo-linggo. Pero hindi lang para mag-aral. Ito ay para sa matinding accountability. Ang tanong sa bawat isa ay, how is it with your soul? Kinakamusta nila yung spiritual na kalagayan, nagdadamayan. Idagdag mo pa dyan yung paggamit nila ng mga printed materials para siguradong iisa ang turo. Yun ang kombinasyon.
isang pambansang pangitiin, at isang napaka-personal at organisadong lokal na estruktura. Okay, so may pundasyon sa kasaysayan at may sistema. Kung gagawin natin to ngayon, ano yung mga sangkap? Sinasabi ng source na may anatomy o mga partikular na bahagi ang isang epektibong kampanya. Nagsisimula raw lahat sa vision. Oo, vision. At may mga katangian daw ang isang magandang vision. Kailangan daw simple but not simplistic. Madaling maintindi pero may lalim. Pangalawa, biblical but not abstract. Nakaugat sa prinsipyo pero practical. At pangatlo, compelling but not coercive. Nakakahikayat, hindi namimilit. Yan yung nagsisilbing North Star ng buong kampanya. At may binigay na mga paraan kung paano to na ipapahayag. Una, sa pamamagitan ng mga simbolo. Tulad daw ng Ark of the Covenant para sa Israel. Hindi lang siya isang kahon, di ba? Simbolo yun ng presensya ng Diyos. Sa modernong panahon, ano kayang katumbas niyan? Isang logo o hashtag marahil? Pwede, o isang kanta. Pangalawa, sa pamamagitan ng mga kwento. Ang halimbawa ay ang Exodus story. Mas madaling isapuso ang isang kwento kaysa sa listahan ng patakaran. At ang pangatlo na medyo malalim ay yung paggamit ng covenantal language. Covenantal language. Medyo mabigat pakinggan yan, parang legal na kontrata. Ano yan sa practical na paraan? Hindi siya kontrata, kundi isang sagradong pangako. Parang isang panunumpa o isang shared mission statement na hindi lang nakasulat kundi isinasabuhay. Halimbawa, kung ang isang komunidad ay nangakong aalagaan namin ang ilog na ito para sa mga susunod na henerasyon, nagbibigay yan ng moral at espiritual na bigat sa ginagawa nila. Malinaw. So, may vision na, may mga simbolo at kwento, pero lahat ng yan, ideya lang kung walang aksyon. Dito na pumapasok yung istruktura. At ang ginamit na halimbawa ay si Nehemia. At yan yung isang common misconception na tinutungkoy ng source. Madalas nating isipin na kapag masyadong organisado, nawawala yung puso. Pero ang pinapakita sa kwento ni Nehemia, kabaliktaran. Ang gawain niya, lubos na espiritual. Pero ang pamamaraan, sobrang metikuloso. Ininspeksyon niya yung pader, gumawa ng plano, at itinalaga ang bawat pamilya sa isang partikular na seksyon. Ibig sabihin, ang istruktura pala ay hindi kalaban ng espiritu, kasangkapan nito. Kasi kung walang listahan si Nehemia, sigisig lang yan na walang direksyon. Tumpak, ang organisasyon ay hindi pumapatay sa spiritualidad. Binibigyan nito ng daan ang spiritualidad para magkaroon ng tunay na epekto. Okay, so may historical basis, may anatomy at vision at istruktura. Paano natin to gagawin sa panahon ng social media at Zoom calls? May sinasabi ba ang sources tungkol sa mga modernong pamamaraan? Meron, at dito nagiging napaka-practical. Ang una ay ang paggamit ng media campaigns at awareness weeks. Ito raw yung modernong public square. At ang social media, ginagamit hindi lang para mag-anunsyo, kundi para sa tinatawag na formation, paghubog ng puso at gawi. At yung awareness weeks, parang mga sinaunang festival, no? Naglalaan ka ng isang linggo kung saan lahat ng kalahok sabay-sabay na nakatuon sa isang tema. Parang Mental Health Awareness Month. Sa loob ng panahong iyon, lahat ng usapan umiikot sa iisang paksa. Lumilikha to ng momentum. Tama, at ang isa pang modernong tool ay ang virtual conferences. Ang tawag dito, Gathering Without Borders. Inaalis nito yung hadlang ng distansya at gastos. Isipin mo, yung isang leader sa probinsya nakakakuha ng parehong training sa isang nasa Maynila. Nagkakaroon ng democratizing access sa kaalaman. Pero dito pumapasok ang isang napakatotoong problema. Pagod, burnout. Kahit gaano kaganda yung vision, kung sobrang bigat, mauubos din ang mga tao. Paano to tinutugunan? Dito pumapasok yung isa sa mga pinakamatalinong estratehiya, ang modular model. Sa halip na isang dambuhalang proyekto na kailangang gawin ng lahat, hinahati-hati yung kampanya. So, hindi all or nothing ang pagsali? Eksakto. Mayroong individual modules, mga simpleng gawain na kayang gawin ng isang tao, tulad ng pagdarasal araw-araw para sa isang issue. Hindi mabigat, pero kasali ka na.
Tapos, merong group modules, mga proyekto para sa maliliit na grupo tulad ng community cleanup. At sa huli, merong institutional modules kung saan buong organisasyon o eskwelahan ang kasali. Alam mo, ramdam na ramdam ko yan. Sigurado ko ikaw din at yung mga nakikinig, ilang beses na ba tayong sumali sa isang bagay na maganda ang simula pero pagkatapos ng ilang buwan, pagod na lahat? Kaya itong modular model, parang solusyon sa isang napaka-human na problema. Pwede kang magsimula sa maliit at habang lumalalim yung commitment mo, pwede kang kumuha ng mas malaki. Parang mas sustainable. Lubos na mas sustainable. Kasi kinikilala nito na iba-iba yung kapasidad ng mga tao. Lahat ay may paraan para makasali at walang nakakaramdam na napag-iiwanan. Okay, at ang huling mahalagang punto. Paano natin malalaman kung nagtatagumpay tayo? Dito ako pinaka na-challenge kasi sinasabi ng source na dapat tayong lumamipas sa mga tinatawag na vanity metrics. Oo. Ang metrics. Yung mga numero na maganda pakinggan pero hindi nagsasabi ng buong kwento. Bilang ng attendees, bilang ng likes. Bagamat may halaga yan, hindi nila nasusukat yung tunay na pagbabago. So ano ang dapat sukatin? 3 bagay, ayon sa source na mas malalim. Una, faithfulness o katapatan. Yung tuloy-tuloy na pagsunod. May mga tao pa bang nagpapatuloy kahit hindi na bago o exciting ang kampanya? Pangalawa, fruit o bunga. Yung nakikitang pagbabago sa komunidad. May mga relasyon bang naayos? May mga buhay bang konkretong nagbago? At pangatlo, formation o paghubog. Ito yung paglago ng karakter ng mga kalahok mismo. At ang pinakamahalaga rito ay kung paano tinitingnan ng data. Sinasabi rito na ang mga kwento ng pagbabago, yung mga personal na testimonya, ay itinuturing na sacred data. Hindi lang siya anecdote, ito ang ebidensya. Ang mga kwento ng buhay na nabago, ng komunidad na gumaling, yan ang tunay na data ng isang misyon. So binibigyan ito ng kaluluwa yung report. Hindi lang nakatulong kami sa 5 rasyong pamilya, kundi ito ang kwento ni Aling Nena. Mas may bigat, mas totoo. Mas totoo, dahil ipinapakita nito na yung kampanya ay may tunay na epekto sa tunay na mga tao. So pagkatapos ng lahat ng ito, malinaw na yung ideya ng mga pambansang kampanya ay hindi tungkol sa pagiging mas maingay, kundi sa pagiging mas malinaw. Ito ay paglipat mula sa libu-libong hiwa-hiwalay na sapa patungo sa iisang malakas na ilog, mula sa mabuting intensyon patungo sa koordinadong aksyon. Isa itong pagbabago sa pananaw mula sa pagiging mahusay ng mag-isa patungo sa pagbabahagi na ng responsibilidad. Ang hamon na iniiwan ng mga materyales na to ay hindi kung epektibo ba ang mga pambansang pagkilos dahil ayon sa source nangyayari na to. Ang tanong ay kung pipiliin ba nating makibahagi. At dito natin iiwan ang ating pag-uusap. Ang tunay na tanong na iniiwan para sa iyo ay ito. Kung ang pinakamalaking pagkakataon para sa pagbabago ay nasa pinagsama-samang lakas ng mga lokal na pagkilos, paano kung ang iyong maliit na proyekto sa komunidad, ang iyong munting pagtulong, ay hindi na lang isang hiwalay na sapa? Paano kung ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng isang mas malaking kwento ng pagbabago para sa buong bansa? Ano ang magiging itsura niyan para sa iyo at sa iyong komunidad?